Ewan ko kung maaalala ng iba sa inyo na minsan sa isang BEC Day celebration ng Diocese of Caloocan ay nagbigay ako ng homily tungkol sa mismong ebanghelyong binasa natin ngayon. Naisip kong ulitin yon, ulitin ang sinabi ko noon, mga 4 o 5 taon nang nakararaan, dahil sa tingin ko ay akmang-akma pa rin sa kasulukuyan nating sitwasyon. Mayroon hong 2 bahagi ang ating binasang ebanghelyo. Ang una ay mga babala na nakakatakot. Pero ang pangalawa ay nagbibigay pag-asa, isang talinghaga. Magsimula tayo sa una. Yung first part ay yung mga babala. Nakakatakot dahil ito'y babala sa mga mapanghusga. Binanggit ni Jesus yung mga taga-Galilea na biktima ng extrajudicial killings ni Poncio Pilato. At pinatay sila sa loob mismo ng templo habang nag-aalay sila ng mga handog. Ang dugo nila at dugo ng mga hayop na kinatay bilang mga susunuging handog sa templo ay naghalo. Alam ni Jesus na noong patayin yung mga taong yon, ay tumahimik lang ang nakararami. Malaganap kasi ang chismis na yung mga taong yun daw, di umano, ay mga rebelde. Kaya sila pinapatay ni Poncio Pilato. Wala hong pinagkaiba ito noong kapanahunan ng kasagsagan ng drug war dito sa ating diocese. Alam nating lahat kung paanong tumahimik lang ang karamihan sa mga tao tungkol sa halos araw-araw ay pinapaslang. Basta mayroong bumulong o nagsabing, drug suspect naman yan eh. O siguro komunista, kaya pinatay. Na para bang deserve ng biktima na siya'y mamatay. Na para bang isa tayong bansang walang batas. Alam nating lahat, wala namang due process noon. Batid nating lahat, wala namang warrant pa. Basta na lang sila pumapasok sa mga bahay ng may bahay, sa gitna ng gabi o madaling araw. Dinadampot ang mga di umano ay mga suspect na nasa drug watch list. Mabuti sana kung ikulong man lang muna sila, kahit sa mga secret jails na lang na alam nating marami noon. Pero sa kasamaang palad, ang marami sa kanila ay pinapas lang ng walang awa. At ang mga kaanak ng mga biktima ay para bang walang kakampi. Imbis na malasakit at pagdamay, sumbat pa ang naririnig nila na ang kaanak nila ay salot sa lipunan. Sabi ng ilan sa kanila na dumalaw sa akin, ilan sa mga kaanak na dumalaw sa akin,
At noon, halos linggo-linggo mayroon. Ang tipikal na naririnig ko noon, Bishop, paano po kami magsasampa ng kaso kung pulis ang kalaban namin? Pampalibing nga, wala kami eh. Anong gagastusin namin para maghabol ng hustisya? Mga maliliit na tao lang naman kami. Sinong obispo ang makikinig sa ganyan nang hindi masasaktan bilang pastol? Madaling sabihin na deserve nilang mamatay. Kasi gumagamit naman talaga ang iba sa kanila ng droga. Kasi mga pasaway naman sila. Madaling sabihin ito kapag ibang taong walang kinalaman sa iyo ang kasangkot. Pero kapag nangyari ito sa sarili mong asawa, o sa sarili mong anak o kapatid, ibang bagay na. Alam niyo ho, may kakilala ako, pabor na pabor siya noon sa mga extrajudicial killings. Tama lang daw, para daw mapuksa na ang mga salot sa ating bansa. Hanggang sa sarili niyang apo ang pinaslang na alam niyang walang kinalaman sa droga. Noon lang nagbago ang kanyang pananaw. Masaklap, di po ba? Bakit ba kung minsan kailangan pang ipalasap sa atin ang saklap ng kalupitan bago natin maramdaman ang pinagdaanan ng mga taong pinagmalupitan? Kaya siguro, ang reaksyon ni Jesus sa narinig nating ebanghelyo na sana pinakinggan ninyong mabuti. Ang reaksyon ni Jesus ay ganito, sa akala ba ninyo na naparusahan ang mga taong ito dahil deserve nila, dahil higit silang makasalanan? Binabalaan ko kayo. Nakakatakot ang babalang ito. Binabalaan ko kayo. Pwede ring mangyari ito sa inyo. Lalo na sa sino mang magsabi, buti nga, binabalaan ko kayo. Ang salita ay galing kay Jesus. Nakakatakot talaga kapag ang konsepto natin ng kaligtasan ay para lamang ito sa mababait at matitino na para bang walang naghihintay na kapalaran sa mga tinuturing nating pasaway, kundi kapahamakan. Ganito ang kaisipan ng maraming tao, hindi lang sa mga Kristiyano, kahit sa ibang mga relihiyon. Ang kaisipan na ang kaligtasan ay gantimpala lang ng Diyos para sa mga mababait, matuwid at matitino, at walang naghihintay sa mga pasaway, kundi kaparusahan lamang. Yon ang first part ng Ebanghelyo. Dumako naman tayo sa second part. Baka kasi lumabas kayo sa simbahang ito na depressed. Ang salita ng Diyos, good news yan. Hindi nyo dapat ika-depress. Magbabago ang tono ni Jesus sa second part. Biglang tonong nagbibigay pag-asa, tonong nagpapalakas ng loob. Napaka-timely nito,
lalo na sa taong ito ng Jubilee Year of Hope. Taon ng pag-asa. Alam niyo po, madalas sa mga kwento ni Jesus tungkol sa mga ubasan, ang nagre-represent kay God, usually, ay yung landlord, yung may-ari ng ubasan. At ang Israel, ang nagre-represent sa katiwala o ang katiwala ay representing Israel. Aba dito sa kwentong narinig natin sa Ebanghelyo ngayong gabi, baliktad. Ang bida ay hindi yung landlord, hindi yung may-ari ng ubasan, kundi yung tagapangalaga, yung hardinero. Yung may-ari, hindi ako sasang-ayon na nire-represent niya si God, ang Diyos. Kasi wala siya ni katiting na simpatya doon sa puno ng igos. Bayabas na lang ho, malapit na katumbas ng mga punong igos. Ang sabi ba naman nung may-ari ng ubasan, wala namang silbi. Wala namang silbi ang punong kahoy na yan. Walang binubunga. Nakakasikip na lang sa ubasan. Ano kaya? Putulin mo na lang, sibakin natin, gawin nating panggatong. Salamat na lang at sumabat ang hardinero. Naglakas loob siyang ipagtanggol ang pinasisibak na punong kahoy. Siyang nakiusap, nabigyan pa ng second chance ang puno ng igos. At palagay ko sa simpleng salita, parang ganito ang sinabi niya, Sir, ako po ang katiwala ninyo sa ubasang ito, at ang pinaaalaga nyo sa akin ay yung mga punong ubas lamang. Hindi ko naman po inaalagaan yung punong igos na yan eh. Basta na lang tumubo. Siguro, galing sa ipot ng mga ibon, katulad ng mga bayabas kung saan-saan tumutubo, nahulog siguro yung binhi sa mabatong lugar. Halos wala ngang lupa sa kinatutubuan niya. Kaya wala naman ho siya talagang makuhang ni katiting na sustansya. Paano natin aasahang magbunga? Pero alam niyo, sir, kahit walang bunga yan, may silbi rin ho siya. Kasi dyan po ako sa lilim niya sumisilong kapag napakainit ng araw. Sir, kung bunga ho ang hinahanap ninyo, huwag kayong mag-alala, ako nang bahala. Bigyan niyo po siya ng second chance. Aalagaan ko po siya. Bubungkalin ko ang palibot niya, patutubigan ko po siya, at lalagyan ko siya ng pataba. At kapag hindi pa rin siya nagbunga, tsaka na po ninyo ipaputol. Napakalinaw ng application ng kwento. Pakiusap na bigyan ng isa pang pagkakataon. Ano bang pagkakataon pang meron ang pinaslang na? Wala na. Tinuldukan na ang buhay. Maraming beses ko nang sinabi, wala naman hong likas na masamang tao dito sa mundo. At wala tayong karapatan na tawaging masama ang sinumang tao, kahit gaano pa kasama ang pwedeng nagawa niya, kahit gaano pa katindi ang pagkakasala niya. Sa reflection na binahagi ko, minsan, sa mga dumalo sa isang online recollection ng Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, sinuggest ko ho sa kanila
na kung sila'y magpi-prison apostolate, simulan nila ang pagdalaw nila sa mga children in conflict with the law. Huwag lang sa mga adult prisoners. Subukan ho ninyong dumalaw sa mga tinatawag na bahay pag-asa na kung saan 8 taon, 9 na taon, 10 taon, nakakulong na. Kapag nakinig kayo sa kwento nila, kapag nalaman ninyo ang pinagdaanan nila, kahit nang hold up yan, o kahit nangarnap yan, o kahit nagnakaw yan, o naging snatcher sa palengke, may intindihan mo sila. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa nila. Ang mali, laging mali. Pero magandang itanong kapag nakakagawa ng mali ang mga bata. Anong aasahan mo sa kanila? Kung wala namang umaruga sa kanila, kung sa kalsada sila lumaki, kung hindi sila nakaranas ng kalinga ng magulang, o wala man lang silang nakilalang magulang, kung hindi sila nabigyan ng sapat na edukasyon, yung iba nga sa kanila, inabuso o ginamit ng sindikato. O mabuti kung sindikato, yung iba sa kanila ay inabuso ng sariling mga kaanak. At yung iba sa kanila, kabata-bata, lumalanghap na ng rugby. At pag-graduate sa rugby, syempre droga na ang kasunod. Noong nagsimula ang pandemic, meron akong nabasang post sa Facebook. Nagre-react doon sa madalas na sabihin ng iba, we are in the same boat. Tayo daw ay nasa loob ng iisang bangka. At merong nag-comment, ang reaksyon niya ay ganito, no, we are not in the same boat. We may be facing the same storm, but we are not in the same boat. Pareho tayong humaharap ng bagyo, pero hindi totoong pare-pareho tayong nakasakay sa iisang bangka. Ang maraming mga tao wala sa bangka, nasa tubig, lulutang-lutang sa dagat. Ang iba sa kanila, mabuti kung may hawak na salbabida. Pero ang marami sa kanila, nalulunod na. Kapag panahon ng krisis, dalawa lang ang pwedeng maging attitude ng tao. May lalaban para sa sariling kapakanan, susunod sa udyok na makahayop. Matira na lang ang matibay, lintik lang ang walang ganti. Ang lalabas na ugali ay ugaling hayop. Pero hindi tayo hayop. Tao tayo. Dahil hindi tayo hayop, nakakaramdam tayo ng malasakit. Kahit walang kinalaman sa atin ang taong nagdurusa, ramdam natin kahit paano. Paano ba matututong magpakatao ang tao kapag walang kumalinga sa kanya o nagparanas sa kanya ng kahit kaunting kagandahang loob? Yun po ang tinutukoy na pataba o patubig o pagkalinga ng hardinero doon sa punong igos na kailangan din ng tao kung ibig nating mamulaklak, kung ibig nating mamukadkad ang ating pagkatao, kung ibig nating mabuhay sa isang mabungang paraan. Pasensya na ho at medyo humahaba. Merong isang nobelang Frances na sumikat bilang isang stage musical. Ang pamagat ay Les Mis.
Les Miserables. Siguro kung tatagalugin, ang dapat title niya, Ang Mga Kapuspalad. Ang kwento ay tungkol sa isang taong nabilanggo dahil sa sala ng pagnanakaw ng pagkain para sa mga anak ng kanyang kapatid na hindi na niya matiis dahil nagugutom. Maikli lang ang sentensya, pero humaba ng humaba dahil wala naman siyang makuhang abogadong magdi-defend sa kanya. Kaya nagtangka siyang tumakas. Mahigit 10 taon siya sa loob ng bilangguan. Hanggang sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng parol. Nag-apply siya ng trabaho, wala namang gustong tumanggap sa kanya dahil ex-convict daw siya. May konti siyang pera, pero wala namang hotel o bahay panuluyan na gustong magpatuloy sa kanya dahil may record siya. Naisip niyang kumatok sa kumbento ng isang parokya. Sa kabutihang palad, may malasakit yung pare. Pinatuloy siya, pinakain, binigyan ng matutulugan. Pero nung gumabi na, dahil nakita yung mga pilak na kubyertos, plato at kandelabra sa kumbento, natukso ba naman siya na pagnakawan itong paring nagpatuloy sa kanya. Itinakbo niya, nilagay lahat sa sako, dinala niya sa gabi. Kasama ang palad, nahuli na naman siya ng pulis. At pati ang bit-bit na ninakaw niya. At kinaladkad siya, pabalik sa bahay ng pari. Ang sabi ng pulis, "Father, nahuli po namin ang nagnakaw sa bahay niyo." Ang sabi ng pari, "Nagnakaw? Hindi niya ninakaw yan. Regalo ko yan sa kanya." At bumaling siya dito sa ex-convict. Ang sabi niya, "Ikaw naman kapatid, masyado ka nagmamadali. Merong iba pang mga kandelabrang pilak dito na gusto kong isama dyan sa iyong sako." Laking gulat niya. Laking gulat niya at tinulungan siya. Napahiya ang mga pulis, kaya sila'y umalis na nagkakamot ng ulo. At nung wala na ang mga pulis, napaluhod itong magnanakaw. Umiyak siya at humingi ng tawad. At isinosoli ang sako ng mga pilak na ninakaw niya. Tinignan siya ng pari at ang sabi sa kanya, "Hindi ako nagbibiro. Talagang balak kong ibigay sa iyo ang lahat ng pilak na yan para makapagbagong buhay ka. At sana kapag umayos-ayos ng buhay mo at pinalad ka, ay tumulong ka naman sa ibang mas kapuspalad." Mga kapatid, totoo naman di ba? Hindi patas ang lipunan. Madalas laging dehado ang mga mahihirap sa batas. Kaya napakarami ng mga kumakapit sa patalim. Sa araw na ito, isapuso ho natin ang pamamaraan ni Kristo ng pagpapalaya sa mga bihag, pagpapalakas sa mga nanghihina, pagpapaginhawa sa mga nagdurusa, pag-aangat sa mga maliliit. Ito'y walang iba kundi ang diwa ng pagbubuklod sa isang espiritu sa ngalan ni Kristo. Ito rin ang tinataguyod na simbahang sinodal
ni Pope Francis. At yun ang dasal ko na sa pamamagitan ng pamumuno bilang kura ni Father Jerome sa inyo sa San Bartolome. Kayo rin, buong bayan ng Diyos sa San Bartolome, ay maging isang bayang sinodal na nagmimisyon. Simbahang nakikilakbay, nakikipagkaisa, nagmamalasakit, lahat kabahagi, lahat nakikiisa sa misyon ng pagtubos. Ang panawagan ko sa inyo ay hindi lang ang kayo'y maging tagasunod ni Kristo, kundi ang kayo'y maging kinatawan ni Kristo, maging ilaw na naghahatid ng liwanag sa daigdig na pinadidilim ng pagiging makasarili. Ang magkabuklod-buklod tayo, hindi ang magkawatak-watak. Ang magkabuklod-buklod tayo sa dakilang ngalan ng ating manunubos, ang makibahagi tayo ng taus-puso sa kanyang buhay at misyon. Kahit ipagdusa pa natin ito, ang magbigay ng pag-asa sa mundong nasisiraan ng loob.